Isang umaga, may nag-comment nga pala sa side table na binili ko. Masyado nga daw tong maliit at dapat daw ipa-box o pa-square yung shape. Eto nga, napaisip na lang ako. Sa tingin ko, tama naman yung mga sinasabi nila. At dahil madali naman akong kausap, eto nga at bumili ako ng bagong side table. Sabi ko naman sa inyo mga kadugit, basta gamit sa bahay. Hindi ako nanghihinayang bumili kasi gagamitin naman to. At napapakinabangan. Eto nga, in-unboxing ko na at nilabas ko na lahat ng parts. Metal pala mga part nito at isang solid na kahoy. Ayan mga kadugit, eto na lahat. Hindi naman to karamihan. At madali lang buuin kasi meron ditong instruction na kasama. Ito nga, inumpisahan ko na nga pala sa katawan. Dugsong-dugsong lang naman kaya madaling buuin. Tapos ilalagay na natin itong parang basket. Yung magiging lagayan. Bale, ito pala merong 3 layer. Ito na ang pang second layer. Pagkatapos kong higpitan yung mga tornilyo, ilagay ko na itong solid wood sa taas. Bale, mga kadugot, ganito pala ang tsura niya kapag 2 layer. Meron pa ditong extra basket at extra mga paa. Kung gusto niyo maging 3 layer at mas mataas, ito parang ganito. Pero ako kasi 2 layer lang yung nilagay ko. Maliit lang kasi itong bahay ko, okay na yung 2 layer. Bale, dito na pala tayo sa last part. Ilalagay ko na yung mga gulong. Pwede natin siya mai-move at malipat-lipat. At tenen. So mga kadugot, ito na nga pala kinalabasan. Ang ganda at sobrang aesthetic. Tapos sa tulog pa lang, alam mong napakatibay talaga. Kaya naman eto nga, pinesto ko na siya dito sa aking side. Malamang side table nga. Kaya mga kadugot, gitnang gitna. O diba, saktong-sakto siya sa kulay ng pader tsaka kulay ng tiles ko. Dito naman sa basket niya, naglagay nga pala ako ng mga board games. Ayan o, talagang pinuno ko. Dito naman sa taas, naglagay ako ng display. Ayan mga kadugot, o diba, mas maganda ng tingnan nung meron lang naman. Tamang-tama kasi ito kung sakali meron akong bisita at nainip sila habang pinagluluto sila ng pagkain. Ayan diba, meron silang paglilibangan. Bukod doon, hindi rin siya magiging makalat. Kasi sobrang organized niya, madaling kumuha, madaling lang din ibalik. Kaya ba mga kadugot, ganito rin ba side table niyo sa bahay? Kung hindi, gusto niyo rin ba ng ganito? Yes or no? So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Isang umaga, kakatapos ko lang magwalis ng bahay. Ngayon naman ay magpupulis naman ako ng sahig. Medyo nakakapagod nga lang to at medyo nakakangalay. Tapos konting punas pala. Kailangan mo na agad banlaman para luminis. Na-release ko, bili na kaya ako ng mop para hindi na ako mahirapan magpunas ng sahig. At syempre dahil madali kong kausap ang sarili ko, ito nga bumili na nga pala ako ng mop. Sabi ko nga, di ba basta gamit sa bahay, hindi ako nanghihinayang bumili. Lalo na kung magagamit naman, mapapakinabangan. So mga kadugot, ito na nga pala yung pinaka-mop ko. Ito nga, binubuo ko na siya para makita ko na yung pinaka-itsura. Medyo kakaiba nga pala itong binili ko. Okay sa mga kadugot, ito na yung pinaka-mop niya. At meron din kasamang libreng mga wipes. Meron tong kasamang wet wipes. At meron din kasamang dry wipes. Ito yung gagamitin natin para hindi na tayo magbanlaw. Ikakabit natin siya dito sa pinaka-map mismo. Dahil mag-umpisa pa lang ako mag-map, gagamitin natin itong wet wipe. 20 pieces nga pala ang laman nito. Ayan, kumuha lang muna ako na isang piraso. At ikakabitin natin siya dito sa pinaka-map. Madali lang naman siyang ilagay dito kasi para ibabalot mo lang. Tapos yung bilog na nakita nyo sa 4 na sulok, diyan natin papakipitin yung wipes. Ayan, okay na. Ready na tayong mag-map. Grabe mga kadugo, sobrang lakas nga pala niya magtanggal ng alikabok at ng mga dumi. Strong absorption talaga siya. Tsaka wala din nga pala siyang amoy. Sobrang lakas nga pala niya makalinis o makatanggal ng mga dumi. Makikita niyo yung tiles ko ay kumikintab na. Wala na ako ni spray na kahit ano dyan, yan lang mismo yung gamit. Pero one use nga lang pala siya. After yung gamitin, tanggalin nyo na at tapon nyo na sa basurahan o diba wala lang laba-laba. Siyempre after natin gumamit ng basang-basahan, sunod naman natin gagawin maglalagay naman tayo ng dry wipe. Yung tiles ko nga pala ay kaya naman matuyo ng hangin. Pero para walang bumakata pa ipupunasan na rin natin ng dry wipe. Kasi ako talaga minsan pagkatapos ko magpunas, hinahayaan ko na ng matuyo. Ang ending bumabakit yung mga paa ko. Kaya dapat din talagang punasan ng tuyo. At dahil sobrang linis na nga nitong tiles ko, tingnan nyo halos wala na ako nakuhang dumi. At eto na nga pala kinalabasan ng tiles ko. Tingnan nyo sobrang kintab. Sobrang linis niya, pwede ka na magsalamin dahil sobrang kintab. Kaya ba mga kadagig, ganito rin ang bamap sa bahay? Kung hindi, gusto nyo rin ba neto? So yun lang muna, bye bye!